Hello mga kabongski, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Andito na naman po tayo upang pag-usapan ang isang bagay na sinabi ni Pulong Duterte po. Sabi po niya, bakit pa daw natin iboboto si Bongbong Marcos kung siya rin daw ang sisira sa ating bansa. Para po sa ating mga loyalista, masakit pong isipin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay sinasabihan po ng ganon na alam po naman natin na walang katotohanan. Ito po yung in-upload ni Pulong Duterte sa social media. Ito po, papakita ko po sa inyo. Ayan. Bakit pa daw natin iboboto si Bongbong Marcos kung siya rin daw ang sisira sa ating bansa? Wow. Masakit, di ba? Baka nakakalimutan po ni Pulong Duterte ang mga pinaggagawa nila sa Davao nung panahon ng kanyang ama na si Digong. At baka nakakalimutan din po niya yung nangyaring magnetic lifter na nasabat sa Davao sa mismong Bureau of Customs na nagkakahalaga ho yata ng 6.4 billion shipment of shabu. At doon po nagkaroon ng investigasyon sa Senate yata yun, sa pangunguna po ni Antonio Trillanes. At doon po napag-usapan at ang tinutumbok po ng investigasyon based po sa mga saksi na sina Jimmy Guban at saka si Taguba ba yun, na hanggang ngayon po ay nakakulong. Na ang may pakana po at ang may-ari ng magnetic lifter na yun ay walang iba kundi si Charlie Tan, na kaibigan mismo ni Pulong at ni Mans Carpio. Kumbaga sila ang protector ng magnetic lifter na yon. Mga kabongski, ang isa pa pong pinupunto ko dito, ba't sinasabi ni Pulong na ba't pa natin iboboto si Bongbong Marcos kung siya din naman ang sisira sa ating bansa? Maliwanag pa po sa sikat ng araw na sila ang sumisira sa ating bansa. Katulad po nung isyung yon, di ba? Nakulong yung dalawa, si Jimmy Guban at saka si Taguba. Hanggang ngayon po hindi pa sila nakalaya kasi dinivert po nila yung totoong pangyayari. Para mapagtakpan lang yung issue na yon, ginawa nila ng kwento para may mapakita lang silang makulong. Kaya nalihis na naman po yung issue na yon. Doon po magaling ang mga Duterte family. At isa pa pong patunay na nagkaroon din naman ng anomalya itong si Pulong na to, yung 51 billion po na flood control project sa Davao. 51 billion po yun. Nagkaroon po ng investigasyon ng ICI. Pinapatawag siya. Hindi po siya sumipot. Ibig sabihin nun, may anomalya ang project ni Pulong Duterte. Ang masakit po sa ating mga loyalista, ba't sinasabi ni Pulong na ba't pa natin iboboto ang ating mahal na Pangulo? Maliwanag pa po sa sikat ng araw, siya po ang sumisira sa ating bansa. Kawawa po ang bansang Pilipino
Pilipinas pala. Sorry.